Alam kong nai-stress ka na kapag nagkaroon ka ng ubot sipon. E paano kung sabihin ko sa'yo na may sakit na every time na tumatawa ka ay nahihimatay ka? O di kaya naman yung sakit na hindi ka nakakaramdam ng kahit na anong pain? Oo, may sakit sa mundo na sobrang weird na hindi mo gugustuhin maranasan ever. Tara, alamin natin ang mga kakaibang sakit na hindi mo i-wish na magkaroon. Number 6, cataplexy. Natatawa ka lang, bigla ka nang mahihimatay. Ito yung sakit na literal na babagsak ka sa sobrang saya. Kapag sobrang lakas ng tawa mo, bigla ka nalang mawawala ng muscle control. Parang isha-shutdown ang katawan mo habang gising ka pa rin. Kaya mo nang marinig lahat pero hindi ka makagalaw. Delikado na kung nasa labas ka o naglalakad. Imaginein mo na lang habang nagmamaneho ka ng sasakyan tapos nag-joke yung kaibigan mo at tumawa ka. Naku, baka car crash ang abutin ninyo. Bawal ka din pumunta sa mga comedy bar. Sa sakit na to, bawal kang sumaya. Number 5, foreign accent syndrome. O yung mga taong nagigising na lang na may ibang accent. Isipin mo to, natulog ka bilang Pinoy, pero paggising mo, may British accent ka na. Sa foreign accent syndrome, nagbabago ang accent ng isang tao nang hindi sinasadya. Karaniwan ito sa mga taong nagka-stroke o brain injury. At hindi ito role-playing ha, totoong medical condition ito. Number 4, Alice in Wonderland syndrome. Lahat, mali ang sukat. Sa Alice in Wonderland syndrome, parang naka-zoom in o zoom out ang utak mo. Halimbawa, kapag tinignan mo yung kama mo, parang lumiit. O kapag tinignan mo yung kamay mo, ang laki na ng tingin mo dito. Hindi hallucination yan, kundi brain glitch na related sa migraines o epilepsy. Pwedeng magtagal ito ng ilang minuto na parang optical illusion. Number 3, Cotard's delusion. Yung pakiramdam mong patay ka na. Ang Cotard's delusion o kilala rin bilang walking corpse syndrome, ito yung sakit na pinaniniwalaan mong patay ka na. Wala ka ng organs o hindi ka na nag-i-exist. Kahit buhay na buhay ka, kinonvince ka ng utak mo na zombie ka na. Connected ito sa matinding depression at schizophrenia. Number 2, anosmia. Wala kang pang-amoy. Okay lang sana kung may sipon ka, no? Pero kapag anosmia, wala kang maaamoy. Kahit toyo, sinigang, o durian pa ang pagkain mo, hindi mo ito maaamoy. Minsan dahil sa injury or illness tulad ng COVID. Meron din namang mga tao na ipinanganak na may anosmia. Ang isang halimbawa, si Andrea Brillantes. Never siyang nakaamoy sa buong buhay niya. Number 1, CIPA o walang pakiramdam sa pain. Ang CIPA or congenital insensitivity to pain with anhidrosis, ito yung kondisyon na wala kang nararamdamang pain. As in kahit mapaso ka, may sprain, mabalian ng buto, walang kirot. At hindi lang yan. Yung iba, hindi rin nagpapawis. Kaya kapag uminit ang katawan mo, wala kang defense system. Sounds cool ba? No. Alam mo kung bakit? Imaginein mo to kapag nasunugan kayo ng bahay. Hindi mo alam na nasusunugan na kayo kasi hindi mo naman nararamdaman yung init. Sobrang dangerous. Grabe no? Hindi lahat ng kakaiba ay cool. Yung ibang sakit, dangerous at life-threatening. Paano ba naging corrupt ang Pilipinas at saan nagsimula? Corruption, isa sa pinakamalaking suliranin ng Pilipinas. Pero paano nga ba ito nagsimula? Hindi ito basta lumitaw lamang sa modernong panahon. Ang ugat ng katiwalian ay nakatanim sa ating kasaysayan mula sa mga mananakop na Kastila, Amerikano at Hapon hanggang sa pagbabalik ng ating kalayaan. Isang pamana ng kolonyalismo na patuloy na bumabalot sa ating lipunan. Year 1565, dumating ang mga Kastila sa kapuluan ng Pilipinas. Kasabay ng kanilang pananakop, ipinataw nila ang mga sistemang nagbago sa buhay ng mga Pilipino at nag-ugat ng isang kulturang tatatak sa ating lipunan hanggang sa kasalukuyan sa ilalim ng encomienda system, pinagkalooban ng lupa at kapangyarihan ng mga Kastilang enkomendero hindi para maglingkod kundi upang maningil ng buwis at mag-utos ng sapilitang paggawa. Noong 1898, matapos ang mahigit 3 siglong kolonyalismo ng Espanya, dumating ang bagong mananakop, ang Amerika. Sa simula, ipinangako nila ang kalayaan at pag-asa ng isang modernong pamahalaan. Ngunit sa likod ng mga pangakong iyon, muling naulit ang lumang siklo ng kapangyarihan na nakasentro lamang sa ilang pamilya, bagamat ipinakilala nila ang demokrasya tulad ng eleksyon at mga institusyong pampolitika. Hindi naman ito ganap na nakabukas para sa masa. Sa halip, ang mga may kayang pamilya lamang ang nagkaroon ng boses.
sa edukasyon. Ginamit ng mga Amerikano ang English bilang pangunahing wika ng pagtuturo. Dahilan upang mas lumawak ang oportunidad para sa ilan. Ngunit nagbunga rin ito ng pagkakahiwalay ng masa na hindi kayang mag-aral. Taong 1942, dumating ang isa sa pinakamadilim na kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas, ang pananakop ng mga Hapones. Kasabay ng digmaan, nabago hindi lamang ang politika at ekonomiya, kundi pati na rin ang kalooban ng bawat Pilipino. Pagbagsak ng Maynila, nagdulot ito ng malawakang takot at kaguluhan. Ang dating masiglang lungsod ay naging abo at kuho ng alaala. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, lumala ang tinatawag na cronyism. Ang mga negosyanteng nakisama sa mga Hapones ay nagkaroon ng pabor at proteksyon. Kapalit nito ay ang kanilang kooperasyon. Minsan labag sa kalooban, minsan ay para sa sariling interest. Nabuo ang survival mentality. Kailangan mong makisama para mabuhay. Ang simpleng pakikipag-ugnayan sa mga Hapones ay maaaring magdala ng pagkain para sa pamilya o kaligtasan. Dokumentaryo, Panahon ng Kalayaan. 1946, kasalukuyan matapos ang 4 na siglong kolonyalismo, ipinanganak ang isang bansang malaya, ang Pilipinas. Noong Hulyo 4, 1946, opisyal na iginawad ng Amerika ang kasarinlan. Ngunit kasabay ng bandilang iwinagayway sa Luneta, dala rin natin ang bigat ng mga istrukturang iniwan ng mga kolonyal na kapangyarihan. Sa halip na maging malaya mula sa pamana ng katiwalian, ito'y nagpatuloy at lalo pang lumalim sa larangan ng politika. Naging tradisyon ang palakasan system kung saan hindi ang kakayahan, kundi ang koneksyon ang naging susi sa kapangyarihan mula barangay hanggang Malacanang. Lumaganap ang utang na loob na siyang naging mitsa ng kompromiso at pabor-pabor. Dito rin nagsimula ang pamamayani ng political dynasty, mga pamilya na paulit-ulit na nakaupo sa kapangyarihan. Ang laban kontra korupsyon ay hindi matatapos kung mananatili tayong tahimik. Ang pagbabago ay magsisimula sa bawat isa sa atin. Ito ay isang tunay na kwento. Isang matandang babae ang nagsasalok ng bigas. Nang aksidente niyang natumba, ang isang lalagyan ng lason ng daga at napunta sa bigas. Sa pagiging matipid, naisip niya sa sarili, para sa daga ang lason, ano ang kinalaman nito sa mga tao? Kaya't nang hindi pinag-iisipan, nagpatuloy siya at nagluto ng isang malaking kaldero ng kanin. Ang inaasahan ay nangyari pagkatapos ng hapunan, isinugod sa ospital ang buong pamilya, sakay ng ambulansya. Sa kabutihang palad, ang matandang babae ay may kaunting gana at hindi kumain ng marami. Pagkatapos ng ilang paggamot, pinalabas siya kinabukasan, ngunit ang kanyang asawa na kumain ng isang mangkok ng kanin na natili sa ICU na lumalaban para sa kanyang buhay. Nang umuwi sa kanilang bahay ang matandang babae, tumingin siya sa basurahan. Puno pa rin ng kontaminadong bigas at nagsimulang bumulong sa sarili. Mabuti kung ang mga tao, hindi ako makakain nito. Hindi ko pwedeng sayangin ito. Kaya ibinaling niya ang atensyon sa mga manok sa bakuran at ipinakain sa kanila. Kinaumagahan, patay ang bawat manok na kumain ng kanin. Samantala, dumating ang balita mula sa ospital, ang kanyang asawa na nalason ng labis ay binawian ng buhay. Nag-ayos ng libing ang babae at nag-imbita ng mahigit 40 tao mula sa nayon ang pumunta. Ngunit pagkatapos, ang masaklap ay nangyari na naman bago pa man matapos magpaalam ang mga taga-nayon. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang bumula ang bibig, nalason din sila. Ang bawat ambulansya sa nayon ay kailangang pakilusin at ang mga emergency crew ay humahakot ng mga pasyente mula tanghali hanggang gabi. At bakit? Dahil ang matandang babae sinubukang makatipid ng pera sa libing. Niluto ang lahat ng manok na nalason at inihain sa memorial meal. Inisip na ang pagpapakulo sa kanila ay matatanggal ang lason at ang pinaka nakakatakot na bahagi, nabuhay siyang muli, nagdadalamhati sa kanyang asawa. Wala siyang gana nung araw na yon at hindi sinasadyang nakaiwas sa kamatayan. Napansin mo na ba kung paanong tahimik na pumapasok ang aso mo sa kwarto tuwing gabi? Para lang tingnan ka? Marami ang nagsasabing cute lang yon. Pero sabi ng psychology, mas malalim pa yan. Hindi niya chinecheck ang kwarto mo, ikaw ang tinitingnan niya. Kapag nakatulog ka, bumabagal ang tibok ng puso mo. Nag-iiba ang paghinga mo at mas nagiging banayad ang amoy ng katawan mo. Napapansin niya ng utak ng aso, agad-agad. At sa sandaling yun, nagigising ang instinct niya. Hindi dahil natatakot siya, kundi dahil pinoprotektahan ka niya. Pack animals ang mga aso sa wild. Ang leader ang huling natutulog. Pero sa bahay ninyo, pumipili siyang manatiling gising para sa'yo, para siguraduhing ligtas ka. Habang mahina ka, kapag tinutulak niya ang kumot, yumuko sa may pinto. O tahimik na inilalagay ang ulo niya sa dibdib mo. Sinusukat niya ang paghinga mo, ang galaw mo, ang kalagayan mo, ang presensya mo ang nagpapakalma sa kanya. At sinasabi ng katahimikan mo sa kanya, kailangan ako ng tao ko ngayon. At ito ang emosyonal na bahagi. Hindi niya to ginagawa para sa kahit sino. Gabi-gabi ka lang niyang chinicheck. Kung ikaw ang tao na may pinakamalalim niyang koneksyon, dahil para sa kanya, hindi ka lang bahay, ikaw ang pinili niya. Kaya kapag nagising ka,
at nakitang binabantayan ka niya, huwag mo tong baliwalain. Hindi lang ito ugali. Pagmamahal ito sa pinakamadalisay at pinakatahimik na paraan. Kapag alam na ng aso mo na it's time to say goodbye, ayon sa psychology, titingnan ka niya muna ng huling beses. Hindi dahil natatakot siya, kundi dahil gusto niyang i-memorize ang mukha mo, ang taong naging buong mundo niya. Psychology says, hindi takot sa kamatayan ng aso, kagaya ng tao. Hindi nila iniisip na mamamatay na ako. Ang iniisip nila, sana okay ka. Habang bumabagal ang tibok ng puso niya, nakatingin siya sa'yo. Hinihintay kahit simpleng ngiti, kahit anong senyales na ligtas ka. Kasi sa isipan niya, hindi naman niya misyon na mabuhay ng forever. Ang misyon niya ay mahalin ka. Ang siguraduhin kaya mo kahit wala na siya. Kapag kumikibot na ang paa niya o lumalalim ang hininga, hindi yun sakit, kundi pagpapakawala. Napupuno ang utak niya ng oxytocin. Yung parehong warm feeling na nararamdaman niya tuwing umuuwi ka. Kaya kapag ipinipikita niya ang mga mata niya, hindi siya nagpapaalam. Parang sinasabi niya, binigyan mo ako ng best life. Ngayon, ipangako mo, itutuloy mo pa rin ang buhay mo. Ito ang Manjuyod Sandbar sa Negros Oriental noon. Ito na siya ngayon, Paradise No More. A massive ethanol leak mula sa URC Distillery sa Baay City ang dahilan. Oo, ethanol, libo-libong litro, tumagas diretso sa dagat. At ang dating crystal clear waters ng Tanyon Strait naging kulay dugo. Hindi lang ito pangit tignan, pinatay din ito ang marine life, mga isda, corals, crustaceans, at pati mga plankton na nagbibigay buhay sa buong ecosystem, damay. Ang Manjuyod Sandbar ay tinawag na Maldives of the Philippines. Pero ngayon, temporarily closed na ito. At pati yung mga bangkero, tour guides at pamilya na umaasa dito, wala munang hanap buhay dahil ganda ng kalikasan ng nadungisan at karagatan ang siniraan.